Mga bossing, magandang hapon po sa ating lahat. Meron po tayong customer ngayon mga boss, isang Suzuki Skydrive mga bossing. Ang issue po nito mga boss ay walang busina, manipis ang brake shoe at wala pong starter switch na mga bossing. So ayan, ang gawin po natin mga boss is ikabit po natin itong dala nila na busina mga boss. Dalawang klase po ito mga bossing. Bosch po ang brand, tsaka Pia mga bossing. So, ayan. Pero ang napili natin dyan mga boss is Pia po. Para po, kasi po, manipis yung ano niya. Manipis yung shell ng Pia. Ayan po yung busina mga bossing. So, ayan. Ikakabit natin dyan mga boss sa likod ng headlight niya mga bossing. Dyan po nakatago yung busina niya. So, ayan naman po yung ano mga bossing. Tawag dyan, brake shoe ng Skydrive mga boss. So, ikakabit natin yan after po ng busina mga boss. So, ayan. Isang mabilisang pagkalas po ng ating mga fairings mga boss. So ayan, naka fast forward po tayo mga bossing. Ayan. So first time po natin mga boss naka customer ng Suzuki Skydrive. So ayan po. So hindi po natin masyadong kabisado yung fairings niya mga boss. Pero goods pa rin mga boss at natanggal pa rin natin kasi alam naman natin kung paano kakalasin at naaalala natin kung saan natin tinanggal yung mga tornilyo mga boss. So ayan. Napaka-importante diyan mga boss na wag niyo lang wag niyo bilisan masyado kaya baka maputol yung mga pin ng cover mga boss. So makaka-damage pa kayo ng fairings ng inyong customer. So ayan. Dahan-dahan lang at sa kalaunan yan mga boss, makakalas nyo rin ang cover na yan. So ayan mga bossing, nakalas ko nga yung fairings niya. Ayan ang po yung busina, Pia po brand, dyan po sa left side. Chinek ko po yan kung sasayad ba ang wire, pero goods naman. Chinek ko ang busina, napakalakas mga boss. At goods na po yan mga bossing. Tapos na po ang pagkabit po ng busina. Dyan po sa left side. Ang luma po niyan sa right side po. So dito naman po tayo mga boss sa ayan, sa brake shoe naman po tayo mga boss. Kinalas ko po ang tambutso dyan mga bossing. Para po makalas natin yung wheel mags niya mga boss. So ayan. Makakalas ko po ng wheel mags. Ayan po yung luma. Nakakabit po yung lumang brake shoe niya mga boss. Kakalasin po natin yan. Ayan po yung bago. Ayan po. So bago po natin ikabit ang bagong brake shoe mga boss. Ayan po yung luma mga bossing. At ang bago naman po, ipapakita ko dyan sa inyo. Ayan, yan po yung bagong brake shoe. Bago po natin ikabit yan mga bossing, hugasan muna natin yung kanyang anong tawag dyan mga boss, yung pagkakabitan po ng ng brake shoe. Dyan po sa may axle po ng wheel mags na po ng rear wheel niya po. So ayan po sa may gearbox. Ayan po. Hugasan po natin ng tubig na merong sabon mga bossing. Nagtunaw po ako dyan ng powder mga boss. Para naman po maganahan po yung ating customer mga boss. Para ba mo balik permi mga bossing kay og di nato ayohon, di nato servisan gamay. Hugaw ra po kayo mga boss. Yan naman po yung brake drum niya mga boss. Mags niya. Hugasan po natin ng tubig na merong sabon mga boss. Para goods talaga yung ating performance mga bossing. Ayan, nalinis na po yan mga bossing. The best na po ang resulta niyan mga boss. So ayan. Hugasan po natin yan ng tubig. Ayan, inisprehan po natin ng tubig. Para po matanggal yung mga sabon dyan mga boss. Kasi madulas po kasi yung sabon. So, para good naman po mga bossing, ikabit natin yung brake shoe. At hindi ko nga pala, after ko nagkabit ng brake shoe, hindi ko in-adjust yung yung mga boss. Tawag dito, yung brake cable niya mga boss. Tsaka ko na in-adjust mga boss pag road test ko na yan mga boss para ma-sure talaga na mahina ba o goods na ba yung adjustment niya. So, ayan mga bossing. Naikabit na po natin dyan ang bagong brake shoe niya mga boss. So, para po maging goods na po yung motor ng ating customer. Ayan, ikakabit naman po natin dyan ang niya mga boss, yung gulong at saka yung mags niya mga bossing, kasama na po ang gulong. So yan po mga boss, napaka-importante po na huwag nyo madaliin. Hinay-hinay lang mga boss at hanton din tayo sa matatapos din ang ating trabaho. So yan po, napaka-importante po mga bossing na
alagaan po natin yung mga motor ng ating mga customer. Kasi kung wala tayong mga customer mga boss, wala din po tayong income. Ayan. So, mas mabuting alagaan natin para babalik at babalik sila mga boss. Gaganahan sila sa performance natin mga bossing. Ayan naman po yung importante dyan mga boss. So, after po dyan sa gulong, ikabit natin ang mga boss. Tawag dito, tambutso. So, after naman po may kabit natin ang tambutso, doon naman po tayo sa starter mga bossing. So, goods na po yan mga boss. Naikabit na po natin. Dako naman po tayo sa starter mga boss. Ayan, ang starter issue niya mga bossing. Chinik po natin dyan mga boss. Kung gagana ba, wala talagang starter mga boss. Hindi nga pumitik ang mga bossing, starter relay. So, hahanapin natin kung anong problema dyan mga bossing. So, ayan. Nakita ko dyan mga bossing kung anong problema mga boss. Ayan po ang problema mga boss. Ayan. Yung wire na yan sa starter switch na mga boss. Sakit po yan ng starter switch. Kinabitan ko po ng wire. Kasi pag test, ginamitan ko po ng test light, wala pong positive ang wire. So, hindi po magkakaroon ng kuryente dyan mga bossing. So, ayan. Pinagapangan ko po kasi ng wire dyan at tinesting ko po. At nung una, tinesting ko po sa negative mga boss. Kasi negative trigger yung ating starter. Dyan po natin ikabit mga boss yung wire. Iksian po natin sa ignition switch po. Hanapin po natin dyan mga bossing ang accessory wire ng motor. So, sa Suzuki po, accessory wire niya is kulay orange mga bossing. Yung pula is main supply niya mga boss. Main wire niya mga boss. Laging may kuryente yan mga bossing. So, wag nyo ikabit dyan sa pula. Sa accessory wire po kayo magkabit ng positive na susupply po sa inyong starter switch. Kasi mga boss, ganito po kasi yan. Wag sa pula kasi kahit naka-off yung susian, merong kuryente yan. So kahit naka-off yung susian ninyo mga boss, i-start at i-start yung motor ninyo kapag pinipindot yung starter switch. So sa accessory wire nyo po ikabit para pagka-off ng susian ninyo mga bossing, patay po yung starter switch niyo. Walang papasok na kuryente at hindi i-start yung inyong motor. So ayan po tandaan. Sa hindi po alam paano po malaman kung saan po ang accessory wire, kasi magkaiba po ang kulay po ng accessory wire ng bawat motor, bawat brand po ng motor. Sa Suzuki po, orange. Sa sa Honda, black po ang accessory wire niya. At sa iba, hindi ko alam kung anong kulay po sa iba. At po mga bossing, tandaan po natin, ang paghanap po ng ating accessory wire is gamitan po natin ng test light mga boss. So, paggamit natin ng test light, ang negative po ng ating test light, ikabit po natin sa negative ng ating battery. At itusok natin yung pin na ating test light, tapos i-on natin yung ating susian. Pagka-on po ng ating susian at iilaw, accessory wire po yan. Pero kapag hindi naka-on ang susian tapos umilaw yung ating test light, positive po yan. Main supply niya po yan. Wag nyo dyan ikabit mga bossing. Kapag hindi naman po iilaw, negative yun mga boss. So sa accessory wire po, ganun lang po ang pagkabit po ng ating paghanap po ng ating accessory wire ng ating mga motor. So ayan po, kinabit ko po dyan ang ating mga boss, ating wire na pinagapang po para maging goods naman po yung ating motor ng ating customer. Mga boss, hindi ko na pala pinakita yan mga boss pagkabit ko lahat ng fairings yan mga boss. Pagka after po na goods yan, okay na po yan lahat. Binalutan ko po yan ng tawag dito electrical tape po mga boss. Ayan, binalutan ko po para maging goods po yung ating trabaho. Kasi pag hindi mo binalutan yan mga boss, positive po ang nakadaloy dyan, kuryente po, sasagi po yan sa sa kukontak po sa body, masusunog po yung ating wire, mapuputol po yung fuse. Una po, swerte lang po kapag fuse lang yung puputok. Kapag hindi po puputok ang fuse, lahat po ng wire. So goods na po yan mga bossing. Maraming salamat po. Thank you. Bye bye.